Sunday School, awitin natin. Amen. Come to Sunday School, come to Sunday School. We shall come rejoicing, come to Sunday School. Come to Sunday School, come to Sunday School. We shall come rejoicing, come to Sunday School. Bring your Bibles too. Bring your Bibles too. Bring your Bibles too. We shall come rejoicing. Bring your Bibles too. Bring your Bibles too. Tayo tumayo mga kapatid. Bring your Bibles too. We shall come rejoicing. Bring your Bibles too. Hallelujah. Tayo mo ko, tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, marami pong salamat mo, Lord, sa kadakilaan mo, Ama, sa amin, Lord God. Sa iyong napakadakilang biyaya, Lord God, sa bawat isa, Ama. Lord God, aming Lord, we welcome, Lord, ang iyong presensya, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. Panginoon, kami humihingi, Lord, ng kapatawaran sa iyong harapan, Lord God. Sa anumang kakulangan namin, Lord, mga pagkakamali, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Nawa, Lord, ang bawat puso, Lord, ay makasumpong, Lord, ng biyaya, Lord God. Sa oras na ito, Lord Jesus, sa pangalan ng iyong mga salita, Lord God, kami, Lord, muli ay mapalakas, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, at Lord, samahan mo kami, Lord, sa aming munting Bible study, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang maparangalan, Lord Jesus, sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papurit. Pasalamat sa iyong dakilang pangalan. Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Tayo mga kapuna, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Tayo ba'y nagagalak sa umaga ito? Amen. Palakpakan natin minsan pa ating Panginoon. Amen. Praise God. Tayo dumako sa ating tinatalakay na prophet, part 3. Praise God. Amen. Nung nakaraan, part 1 natin yung watchman, part 2 yung mouthpiece of God. Amen. Praise God. Bago tayo magsimula sa part 3 natin, aking tutukuyin muna yung batayan ng totoong propeta. Amen? Mababasa natin yan sa Deuteronomy 18, verse 15 to 22. Una, ang propeta ay dapat katulad ni Moses, kung saan sinasabi sa Deuteronomy 18, verse 15 na, The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. Si Moses nagsasalita, mga kapatid, na magre-raise si Lord ng isang propeta na katulad ni Moses, at sa kanya kayo, unto him ye shall hearken. So, mostly, ang pinaka-tinutukoy dito si Lord Jesus, ang dakilang propeta, di ba? Amen. Pero, makikita natin dyan na dapat may katulad siya kay Moses. Ano bang buhay meron si Moses? Una, si Moses ay itinalaga. Praise God. Tinawag ng Panginoon. Amen? Ang buhay niya ay punong-puno ng supernatural mula sa kanyang kabataan, di ba? Praise God. Kung saan nakita yung yung umaapoy na puno, di ba? Amen, na hindi nasusunog. Praise God. Tapos, may mga himalang ginawa siya. Praise God. Yun yung buhay ni Moses. Punong-puno ng supernatural. So yan yung magiging isa sa magiging batayan, pero hindi pa rin yan ang pinaka-batayan talaga. Next, pangalawa, para masabi natin siyang totoong propeta, sa Deuteronomy 18:18, I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, si Jesus, ay ang Panginoon, and will put my words in his mouth. Ang salita ng Panginoon ay ilalagay niya sa kanyang propeta, and he shall speak unto them all that I shall command him. So, lahat ng sasabihin ng propeta ay dapat nanggaling mismo sa Diyos. Amen? Hindi siya compromiser. Ibig sabihin, kahit ano yung sitwasyon na nagaganap, kahit buhay niyang nakataya, kailangan niyang sabihin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Not compromiser. Yun yung pangalawa. Thirdly, hindi siya mapagpalalo. Yung mapagpalalo is nagyayabang or nagpipresume, naghahambog, nagmamalaki,
at ginagamit lamang yung pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, bilang propeta, hindi dapat ikaw yung naitataas. Praise God, ang naitataas ang Panginoon lamang. Amen. Deuteronomy 18 verse 20, but the prophet which shall presume to speak a word in my name, kung nagpipresume lang siya na magsalita sa pangalan ng Panginoon, which I have not commanded in him to speak or shall speak in the name of the other gods, kung magsalita o gagamit pa siya ng ibang pangalan ng Diyos, kailangan siyang mamatay. At sabi pa nga, wag daw siyang kakatakutan. Amen. Ngayon mga kapatid, paano natin malalamang ang salita ay hindi sinalita ng Panginoon? Ibig sabihin, kunyari, halimbawa lang mga kapatid, ako ay propeta, nagsasalita ako sa pangalan ng Panginoon. Paano nyo malalaman na yung sinasabi ko ay salita nga ng Panginoon? Or hindi yung salita ng Panginoon? Nakuha nyo ba? Paano natin malalaman? Anong assurance natin na yan ay salita ng Panginoon? Praise God. Verse 21 ng 18, and if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? Praise God. Paano natin malalaman na hindi ngayon ay salita ng Panginoon o salita ng Panginoon? When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the things follow not, kung ang sinabi kong bagay ay hindi naganap, that is the thing which the Lord hath not spoken. Amen. Kung may bagay akong prenapisi, may bagay akong sinabi sa pangalan ng Panginoon at hindi naganap, yan ay hindi salita ng Panginoon. Praise God. But the prophet had spoken it and presumptuously. Nagmamayabang lang siya, nagmamagaling. Thou shalt not be afraid of him. Praise God. So, alam natin, napaka-deceiving ng time natin at kailangan maging discernment tayo mga kapatid. Praise God, para matukoy natin ang bagay na yon. Amen? Praise God. Tatagalogin ko lang ang verse 22. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod na mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yon, ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mo siyang katakutan. Praise God. Amen. Bible reading, Matthew 16, para sa ating pagsisimula ng ating part 3. Matthew 16 verse 1, the Pharisees also with the Sadducees came and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. So yung mga Pharisees, mga kapatid, at mga Sadducees lumapit kay Lord at naghahanap sila ng sign. He answered and said unto them, si Jesus sumagot, when it is evening, ye say it will be fair weather, for the sky is red, and in the morning it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the sign of the times? A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. Praise God. So narito mga kapatid, ang mga Pharisees, mga taong relihiyoso, naghahanap ng tanda sa Panginoon. Praise God. Kaya ang pamagat natin ngayon bilang part 3, praise God, sign of the times. Prophet, the sign of the times. Amen. Praise God. Sa verse 3, kung maunawan yung mga kapatid, dito ako kinuha yung pinaka-title ko. At sa umaga ngayon umuuno, sabi ng Panginoon, sapagkat mapula at makulimlim ang langit, kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit, datapwat hindi ninyo makakilala ang mga tanda ng mga panahon. Praise God. Katulad sa panahon ng Panginoong Hesus, ang mga tao ngayon ay naghahanap ng tanda. Isang bagay na magiging assure nila, tiyak nila, na ito ngay sa Panginoon. Praise God. Nung panahon ni Lord Jesus Christ, kinailangan magkaroon ng tanda yung tatlong hari, di ba? Melchor, Gaspar, and Baltasar, if I'm not mistaken. Di ba? Naghahanap sila ng tanda, mga kapatid. At nakita nila ang bituin na yon. Patunay na ang hari ng Hudyo ay ipinanganak. Amen? Kailangan magkaroon ng tanda ni Nathanael na ang sinasabi sa kanya ni Felipe ay ang Mesiyas. Kaya kailangan nilang pumunta doon. At nang sabihin ng Panginoon kay Nathanael, ang sabi ng Panginoon, narito ang tunay na Israelita na sa kanya ay walang daya. Praise God.
Sa pamamagitan ng bagay na yon, tinanong siya ni Nathaniel. Hindi niya nga tinawag na Lord kagad eh. Di ba? Sabi ni Nathaniel, saan mo ako nakilala? Ikaw, natao ka, saan mo ako nakilala? Ang sagot ni Jesus, sabi diyan, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Praise God. So ano yun? Mga kapatid, bilang isang tao na nandun sa ganung kalagayan, walang nakakaalam, kaming dalawa lang ni Felipe, tapos sasabihin mo, nakita mo ako, bago pa ako tawagin ni Felipe. Isang tanda yun, mga kapatid, na napatunayan ni Nathaniel. Praise God. Yung woman at the well, kailangan niya rin ng tanda. Praise God. John 4:18, sapagkat nagkaroon ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Nang ilantad ng Panginoong Hesus ang mga lihim, ang lihim ng babaeng ito, isang tanda yung para sa kanya. At sabi ng babae, napaghalata akong ikaw ay isang propeta. Dahil sa kaloob na meron siya, mga kapatid, di ba? Amen. Praise God. Sabi ni Brother Branham, the sign of this time, praise God, ang ating tinatalakay ngayon ay sign of the times. Showing in a figure what the Gentile world will do, it will be destroyed. It will destroyed by fire. Amen. Yan ang sinasabi ng Bible. Bakit? God promised that He would not more destroy the world by water. Paano natin malalaman na ito'y hindi na nga gugunawin ng Panginoon sa pamagitan ng tubig? Di ba? By giving us a sign. Ano yung binigay na sign ng Diyos sa atin, mga kapatid? Praise God. Amen. God never does nothing without a sign. Kung may bagay na mangyayari sa panahon natin, hindi pwedeng gawin yun ng Panginoon. Distraction, kung wala siyang ibibigay na palatandaan or warning. Amen. Kailangan makita natin yun, mga kapatid. And He gave us the rainbow sign as a covenant. He would never destroy the world no more with water. But this time, it's fire. Hallelujah. Anong pag-asa meron kung ang mundong ito ay gugunawin ng apoy, mga kapatid? Praise God. Minsan sa Matthew 24, nagtanong ang mga apostol kay Lord. Verse 3 ng 24, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito. At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Tatlo yung hinihingi ng mga apostol. Pero ating tutukoy yung kailan mangyayari ang mga at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito. Amen? Praise God. Kung mababasa natin, mga kapatid, ang chapter 24, binigyan sila ng advice ng Panginoon na sa panahon na to, this age, praise God, maraming darating na mga tao na dala ang pangalan ng Panginoon, di ba? Maraming Kristyanismo, tinuringan ng Kristyanismo, ang dala-dala ang pangalan ng Panginoon. Tama ba yun? Kahit di ko na sasabihin yan, pero yung mga denomination, lahat na dala nila is pangalan ni Lord Jesus Christ. Pero ang nakakalungkot nun, mga kapatid, yung kasunod na verse nun, at i-receive nila ang marami. Amen. Tunay ang dala nilang pangalan, pero yung buhay ay deceiving, mga kapatid. Praise God. Ginagamit lang yung pangalan ng Panginoon. Marami ang darating dala ang pangalan ni Jesus at ililigaw ang marami. Yan yung sabi ng Panginoon sa apostol. Digmaan, tagutom, lindol, ngunit hindi yun yung palatandaan, mga kapatid. Ang sabi ni Lord, pasimula pa lamang yan ng kahirapan. Amen. Sa Luke 17, verse 26 to 30, sabi ni Lord, ito yung pinakita sa mga apostol. At kung paano ang nangyari sa mga karawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga karawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinagpag-asawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang pagunaw at nilipol silang lahat. Sa panahon ni Noe, mga kapatid, ni Noah, binigyan tayo ng hint ni Lord, yung kaganapan sa paligid, di ba? Nagsisikain sila, nagsisiinom, sila'y nag-aasawa,
At yan ang panahon na nakikita natin sa panahon na to. Amen? Agree ba kayo dun mga kapatid? Praise God. Pero hindi yun ang basihan o hindi yun yung palatandaan. Ang pinakapalatandaan, mga kapatid, ang pinakatanda ng panahon na yun ay mismong si Noe bilang propeta ng panahon na yun. Bakit mga kapatid? Si Noe, nasa kanya ang buhay. Ang word na nagmanifest. Amen? Kailangan mong mapakinggan si Noe, kailangan mong paniwalaan si Noe para magkaroon ka ng pag-asa. Hallelujah. Kaya nga sabi nga, di ba? Hindi gagawa ang Diyos ng isang bagay o distraction without a sign. At si Noe yung bagay na yun. Si Noe yung sign ng time na yun, mga kapatid. Amen. Gayon din naman, verse 28, kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, at nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng mga anak ng tao, sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Ganon din mga kapatid, napaka-busy ng tao. Ang sabi yan, nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Ibig sabihin, trabaho. Napaka-busy ng mga tao. Pero ano bang nangyari sa panahon ng kaarawan ni Lot, mga kapatid? Sino yung pinaka-sign ng time na yon? Di ba ang anghel na nag-manifest sa katawan at bumaba sa Sodoma para iligtas si Lot? Sa panahon ba natin, mga kapatid, nakita natin ang bagay niyan, mga kapatid, na ang salita ay nagkatawang tao. Amen. Para sabihin ang mensahe. Nang bumaba ang anghel sa Sodoma, may mensahe siyang dala. Umalis kayo dyan kasi gugunawin to ng Panginoon. Di ba ganun din sa panahon natin, mga kapatid? Hallelujah. Amen. Sign of the time, Barbara Branham said, sa sign of this time, as we were speaking last night on the angel of the Lord at the sign of Sodom, that when this angel stayed behind to talk to Abraham, this man which was an angel, yung nakipag-usap kay Abraham ay isang anghel, but it was God in human form. Amen? Because Abraham called him Lord. Yung angel na nagpakita sa kanya, tinawag niyang Panginoon. Big letter L. Any Bible readers knows that capital L, O-R-D, came from, in the beginning, God created in heaven and the earth. Praise God. So, mamadaling ko na mga kapatid, yung angel mismo ay nag-manifest sa laman. Amen. Next. He did it in Noah's time. Amen. Noah was assigned to that generation. Diba? Si Noah, katulad sinabi ko kanina, siya yung pinakasign ng panahon na yon. Maaring ang sinasabi niya ay hindi kayang paniwalaan ng mga tao dahil sa paligid na parang sagana, walang ulap sa langit. Pero si Noah ang binindikang salita ng panahon na yon, mga kapatid. He was assigned to that people. Amen. Moses. Si Moses ang pinaka-sign sa Egypt nung time na yun, mga kapatid. When they seen this great miracle, di ba? Praise God. Pero binababalaan tayo ng mensahe na there's a lot of signs that's not scriptural. So kailangan maging scriptural yung mga sign na nakikita natin, mga kapatid. We must have scriptural sign. It must come, thus saith the Lord, out of this Bible. Amen. Kailangan may thus saith the Lord. Praise God. Matthew 12, 38, 41, yung binasa natin kanina sa ibang paraan. Nang magkagayon, nagsasagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at mga pariseyo na nagsasabi, Guro, ibig namin makita ng isang tanda sa iyo. So humihingi ng tanda ang mga pariseyo at eskriba. Datapwat siya ay sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ang tanda ng propeta Jonas. Amen. So, sa panahon ni Jesus, marami siyang miracles na ginawa, di ba? Amen. At lantaran yun sa mga tao ng panahon na yon. Nakikita ng mga tao ang ginagawa ni Lord na hindi kayang gawin ng isang tao. Pero, after that, hihingi ka pa ng sign kay Lord para patunayan kung siya nga yung Mesias ng time na yon, di ba? Parang nakakaya naman.
na pinakita ko na sa iyo ang lahat ng gawa ng Panginoon. Sabi nga niya, kung hindi niyo ako mapaniwalaan, paniwalaan niyo ang aking mga gawa. Amen? Patunay na siya nga yung sinugo ng Panginoon. The sign of this time, notice, he referred to Jonah at it was in the days of Jonah, she shall be in the coming of the Son of Man. So, ganun din daw sa panahon ni Lord, yun yung binigyan niyang palatandaan. Doon sa mga relihiyoso ng time na yun. Praise God. Jonah was a prophet. He was not out of will of God. He did just exactly. He must do that for a sign. Kailangan pala mangyari ang bagay na yun, mga kapatid, kay Jonah, na parang akala mo, nag-disobey siya sa Panginoon, di ba? Pero yun pala yung pinaka-perfect will ni Lord. Para ano? Para maging sign dun sa Nineveh, di ba? Everything happens not by just happening. It happens for a sign. Amen. At kung malalaman pa natin, para lang mabigyan ng emphasize yung ibig sabihin ni Lord sa mga Sadducees, si Jonah ay naging sign para sa resurrection ng Lord. Amen. John 6:29-30, Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on Him who hath sent. Kung sino yung pinadala ng Panginoon, kailangan mong paniwalaan. At binigyan tayo ng mga batayan, di ba? Amen. Praise God. Sign of the time. Amen. Praise God. Aking advice, mga kapatid, sa mga baguhan na may tanong about sa prophet, di ba? Kailangan makilala natin to, yung panahon ng pagdalaw. Kung paano sa panahon ni Lord Jesus Christ, di ba, nagtangi siya sa mga Israel. Kasi yung visitation ni Lord, hindi nila na-recognize. Amen. Isang visitation yon sa panahon natin, mga kapatid. Amen. Mamadali ko na. Lapit na ako, mga kapatid. Malakay 4:5, verse 6, yung ating sa panahon natin. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Ano yung magiging sign sa panahon na yan, mga kapatid? I will send you Elijah the prophet. Amen. May paparating na great and dreadful day ng Panginoon. Pero before nun, may bibigay si Lord, may isusugo si Lord na isang propeta. Amen. At kung sino yan, kailangan saliksikin natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon para matukoy natin kung sino yung Elijah yan. Praise God. At sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, yung laging binabanggit ditong propeta, napatunayan siya ng buong mundo, di ba? Amen. Anong gagawin niya, mga kapatid? He shall turn the heart of the fathers to the children, yun yung una, and the heart of the children to their fathers. Tayo yun, bilang mga anak ng mananampalataya noong unang panahon, na nakalimutan kung ano yung totoong pananampalataya. Pero salamat sa Elijah to, mga kapatid, dahil binabalik tayo dun sa tunay na pananampalatayang nakaligtaan dahil sa mga nagdaang panahon. Ano pa, mga kapatid? Revelation 10, verse 7. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, popular na verse, the mystery of God shall be finished. May misteryo pa ba sa inyo, mga kapatid? Amen. Yan ay biyaya ng Panginoon. Dahil nakilala natin ang pinaka-sign ng panahon na to. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Nawa, napagpala kayo sa munting Bible study yan. Amen. Tayo tumayo, mga kapatid, at tayo manalangin. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Panginoon, muli. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Lord God. Salamat, Lord God, sa revelation na yan, Ama. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo, Lord, Lord God, ng isang mata sa panahon na ito, Panginoon, na, Lord, binuksan mo, Panginoon, para makilala namin, Lord, ang iyong isunugo, Lord God. Ito ay yung biyaya sa amin, Panginoon, at ikaw, Lord, ang aming pinaparangalan, Lord God. Wala kaming anumang bagay, Lord, na may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Malibang tawagin mo kami, Ama. Hallelujah. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuring ito. At maghala ka nawa, Lord God, sa buong pananambahan namin, Panginoon, habang isinusuko namin ang buong buhay namin at puso, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po. In Lord Jesus Christ name we pray. Amen. Pagising sa umaga. Amen. Praise God. Pagising sa umaga, kay ganda,
kay ganda. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Lahat, o lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Amen. Praise the Lord. Amen. Sino pa nagagalak na meron sinugong propeta? Amen. Sa ating panahon. Praise God. Tayo ngayon ay binayaan ng Panginoon para makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya tayo naririto. Amen. Nagagalak pa kayo lahat? Amen. Ating purihin at pasalamatan ng Panginoon. Praise God. Amen. At di ba rin kayo nagpapasalamat dahil siya'y kumikilos pa rin sa bawat isa sa atin. Amen. At kaya tayo hindi na tulad ng dati dahil tayo binago na ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Awitin muna natin yung "Oh, what a change." Praise God. Hallelujah. Bago tayo manalangin. Oh, what a change. Jesus in the inside. Praise God. Oh, it's Jesus in the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus in the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. It's Jesus in the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change in my life. There's something in the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. It's in the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. There's something on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change in my life. Jesus, hallelujah. Oh, it's Jesus in the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. It's Jesus in the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. It's Jesus in the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Hallelujah. Oh, what a change in my life. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo lahat ay manalangin sa Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo. Dahil, Lord, hindi na kami katulad ng dati, Panginoon. Kami, Panginoon, ay mga tao, Lord God, na binago mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at narito kami, Panginoon. At hindi lang kami, Lord God, nabago, Panginoon, kundi kami, Panginoon, Lord God, ay transform mo, Panginoon. Lord God, from mortality, Lord God, to immortality, Lord Jesus. Kaya kami, Panginoon, Lord God, ngayon ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Nagpupuri, Panginoon, sa iyo kabutihan sa amin, Panginoon.
Lord God, narito kami, Panginoon, dalayan ko sa iyo, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, Lord God, kung meron man, Panginoon, dito, Panginoon, na makasalanan, Panginoon, Lord God, ay patawarin mo po siya, Panginoon. At Lord, hayaan mo, Lord God, na sama-sama kami, Lord God, na magpuri sa iyo, Panginoon. Magpasalamat, Lord God, at luminig ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Papupurihan ka, Panginoon, at papasalamatan sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon. Sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Can you say hallelujah? Can we say hallelujah? Hallelujah. Kamayan po natin ang bawat isa. Amen. At sabihin natin na He's still working on us. Hallelujah. He's still working on us. Sabihin nyo, i-confess nyo sa bawat isa. Hallelujah. Praise the Lord. Awitin na, I am Mark. I am Mark. Praise the Lord God. Oh, I am Mark, Mark, Mark. I am Mark now wherever I go. I am Mark, Mark, Mark. Just what I am, everyone seems to know. Oh, I am sealed, sealed, sealed. I am sealed by His Spirit divine. Amen. Oh, glory to God. Hallelujah. Amen. I am His and I know that He is mine. I have lost my reputation since I turned my back on sin. And a lot of friends went from me since I let my Savior in. Now they pass me by unknown when they once passed with a smile. And they say I'm very foolish and they say I'm out of sight. Hallelujah! But I am Mark, Mark, Mark. I am Mark now wherever I go. I am Mark, Mark, Mark. Just what I am, everyone seems to know. I am sealed, hallelujah. Oh, I am sealed, sealed, sealed. I am sealed by His Spirit divine. Oh, glory to God, hallelujah, amen. I am His and I know that He is mine. They say my life's ruined and my talent thrown away, and they cannot understand it, for I had such plans one day. But I know what I surrendered when I promised I'd go through, and I gained far more glory since God made me over new. Hallelujah! Oh, I am Mark, Mark, Mark. I am Mark now wherever I go. Hallelujah, Lord. I am Mark, Mark, Mark. Just what I am, everyone seems to know. Are you sealed? I am sealed. Sealed, sealed by the Holy Ghost. I am sealed by His Spirit divine. Glory! Oh, glory to God. Hallelujah, amen. I am His and I know that He is mine. I am Mark. Oh, I am Mark. Mark, Mark. Confess natin sa Panginoon. I am Mark now wherever I go. Hallelujah. Oh, I am Mark. Mark, Mark. Just what I am, everyone seems to know. Oh, I am sealed, sealed, sealed. I am sealed by His Spirit divine. Oh, glory to God, hallelujah, amen. I am His and I know that He is mine. I am Mark. Oh, I am Mark. Mark, Mark. I am Mark now wherever I go. I am Mark, Mark, Mark. Just what I am, everyone seems to know. Oh, I am sealed, sealed, sealed.
I am sealed by His Spirit divine. Oh glory to God. Hallelujah, amen. I am His and I know that He is mine. I am sealed, oh I am sealed, sealed. I am sealed by His Spirit divine. Glory to God, oh glory to God. Hallelujah, amen. I am His and I know that He is mine. I am sealed, oh I am sealed, sealed. Hallelujah, I am sealed by His Spirit divine. Oh glory to God. Hallelujah, amen. I am His and I know that He is mine. Oh, I am His and I know that He is mine. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, God. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sinelyohan mo kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. What a promise, Lord. What a promise, Lord Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Praise God. Awitin natin more of you, more of you. Praise the Lord God. Amen. Patuloy tayo manambahan sa Panginoon. I-focus natin ang isip natin sa ating Panginoon. Huwag natin igala-gala kung saan-saan. Narito ang presensya ng Panginoon. Kung magiging sensitibo lang bawat isa, kikilos ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Do you love Him? Hallelujah! 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 Hallelujah, Lord! Thank you, Lord God! Hallelujah! Oh, more of you. Hallelujah, Lord! So much more of you. I've had it all, but what I need is more of you. And of things I've had my fill, and yet I hunger still, so empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Hallelujah. Oh, more of you. Hallelujah, Lord. Oh, I want more of you. I've had it all, but what I need is more of you. We can't get enough, Lord Jesus. Hallelujah. And of things I've had my fill. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon. And yet I hunger still, so empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. More of you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, more of you. Glory, glory. I want more of you. I've had it all, but what I need is more of you. Lahat na nangangailangan sa Panginoon, maghanap kayo sa Kanya dahil marami pa ang bibigay niya sa inyo. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Amen, Lord! And yet I hunger still, so empty and bare. Lord, hear my
my prayer for more of you. Minsan pa. Oh, more of you. Pwede ba walang instrumento? Hallelujah. Hallelujah. Oh, I want more of you. I've had it all, yes, Lord. But what I need is more of you. Glory, hallelujah. And of things I've had my fill, and yet I hunger still. Hallelujah. So empty and bare, Lord, hear my prayer for more of you. Empty and bare, Lord, hear my prayer for more of you. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ikaw ang kailangan namin, Ama. Ikaw, Panginoon, Lord God. Oh, hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. At hindi ka magkukulang, Ama. Hallelujah. Thank you, thank you. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Praise God. Amen. Tayo lahat tayo makakapo na po. Praise the Lord Jesus. Amen. Amen. Salamat sa sweet presence ng ating Panginoon. Naramdaman niyo ba ang Panginoon sa bagang ito? Amen. Praise God. At naway maging timid po tayo at tayo ay maging sensitibo sa pagkilos ng Panginoon sa bagang ito. Hallelujah. So, ayun po ay tatawagin ko ang ladies choir sa kanilang awitin sa Panginoon. Praise the Lord. Lakpan muli natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise. It came upon the midnight.
God. At ngayon naman po ay batiin naman natin ang ating mga bisita sa umagang ito. Praise God. At meron po ba tayong mga bisita? Amen? Praise the Lord. Amen. Si Brother Norman, nakita ko po siya mula sa Bicol. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Dahil ngayon ko na lang ulit siya nakita dito sa Pasig. Tagal na panahon na hindi ka rin napunta sa Pasig, brother. Amen. Sino pa? Amen. Visitors? Wala. Okay. So, wala naman po. Si Brother Rod pala. Nandun pala. All the way from Tacloban. Nandun pala. Amen. Brother Rod. Bless you. Bukupay daw. Amen. So, ngayon naman po ay tawagin ko ang Eva Choir sa kanila kawitin sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Into something. He's the giver of life. He's hope to the hopeless and his sight to the blind. Makes impossible impossible where there's no other way. He makes the blackest sin white as snow. That's why we can say fairest of 10,000, my soon coming King, Jehovah Messiah, the reason why I sing is Alpha and Omega, the beginning and the end, my Savior and Redeemer, is my closest friend. Anyone, anywhere, God can do anything.
God. Minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa mga awiting narinig natin mula sa ladies at sa ating Eva Choir. At naway pagpalain kayo ng Panginoon. Praise God. At ngayon naman po ay tutuloy naman po tayo sa ating announcements. Praise God. Amen. So, December 21, ngayon po yan ay meron pong youth song practice after the service. So, kailangan po yata ng amen. Mga kabataan mamaya. Praise God. Sunod. December 22 to 25, ang ating pong camp meeting. Bukas na po yan. So, handa na po ba kayo para dyan? Amen. So, ako, hindi pa ako handa kasi yung mga gamit ko nandun na sa taas eh. Amen. So mamaya po yung iba ring ating kapatiran nandoon na rin yung mga gamit sa taas. At yung mga nagtatanong naman po kung paano pumunta ron, yung mga first time po siguro na pupunta ron ay magtanong lang po kayo sa mga diakono kung paano po magpunta. At meron din po tayong provided na tawag dito, sketch para po malaman natin kung saan tayo pupunta kung may sasakyan man tayo. Amen. At sa mga pupunta po, bukas po, yung mga walang sasakyan na naka-register po sa sasakyan natin bukas, ay aalis po tayo ng alas 8. Amen? So, siguro pa mga 7:30, nandirito na po tayo. Assembly time natin, 7:30 po. Para alas 8, aalis na lang po tayo. Malinaw po ba? Okay, so, wala pong darating ng 8:30, tsaka 8:15 or 8:05. Okay po? Ayan, so, kasi, pagka naiwan po, baka mag-commute na lang po kayo papunta ron. So, mahalaga po yung oras natin at marami pa po tayong kailangan asikasuhin para pagpunta natin dun sa camp. Amen. So, malinaw po ba sa lahat? Amen. So, yun lang po. At sunod, amen. Sa December 22, 2014 on Monday, for our upcoming family camp, ayan po yung sinabi ko kanina. Praise God. Tapos, December 28, last Sunday of the year, ay meron pong elders special meeting. Agenda po natin ay Sunday service schedule, tsaka yung mga financial report po ng bawat group. Amen. December 31, last Wednesday of the year, we'll hold a prayer meeting sa ganap na alas 5 po. Imbis na alas 7, ay alas 5 po ang ating prayer meeting. So, tandaan nyo po maigi yan, dahil po nagkakaputukan na po dyan. Baka po maputukan tayo. Mahirap pagka uwi natin, putol-putol yung natin. So, mas maganda maingat din. Amen. So, tandaan nyo po, sa December 31, Wednesday, ang ating prayer meeting ay, anong oras po? 5 o'clock. O, yun po. Malinaw naman po sa inyo. Amen. January 6 naman po ay meron pong Men's Overnight Fellowship. Ang topics po ay Seeds of God. At subtopic po ay The Seed Gene of God. At sunod po ang All About the Angels. Yun po. Amen. At batiin naman natin ang mga mag-birthday sa buong linggong ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ba pwedeng medyo masaya? Parang... Amen. I will provide what you need every day. Matthew 6 verse 11. Praise the Lord. Amen. Birthday po ni Sister Grace Di Guzman sa December 22. Bukas po yan. Amen. Sa ating first day of the camp. Amen. Sister Grace, happy birthday. Brother Edbert Aniceto, December 22. Bukas din po. Amen. Sunod, si Brother Chris Rael Olala, December 24. Wednesday. Amen. Happy birthday, Rael. Praise God. Kay Sister Edith naman po, December 24 din, Wednesday. Amen. Happy birthday po, Sister Edith. God bless you. Sunod ay si Brother Paul Rances, December 26. Amen. Ilang pasan niyo yung 25. Sa Friday na po yan. Happy birthday. Praise God. Sister Estefania Catamora, birthday niya rin po sa December 26, Friday. Amen. Happy birthday po. Sister Jessa Domanon. Amen. December 27. Sabado naman po yan. Amen. Happy birthday. Praise God. Pagpalain kayo ng Panginoon at wishing you a happy birthday from your family Elect Bride Assembly. Praise God. So tawagin ko po si Brother Arnel para po ipanalangin ang lahat ng ito. Praise God. Tayo po yumukot manalangin.
Lord, Ama, purihin ka, Lord, sa umagang ito. Salamat sa biyaya mo, Lord, sa kadakilaan mo, God, na nagmamanifest, Lord, sa kasimplihan, Panginoon. Lord, salamat po, Lord God, Ama, sa mga araw, Panginoon, idinagdag mo, Lord, sa aming mga kapatid, Lord. Sa bawat taon, Lord, dinadagdag mo ito may kalakip na biyaya, Lord, dahil, O God, binibigyan mo kami, Lord God, ng pag-asa, O God, na mas iayos ang aming sarili, mas i-dedicate ito sa iyo, Lord, para sa mas mainam na paglilingkod, O God, to meet the needs of our Lord, Panginoon. And Lord God, tulungan mo kami, bawat isa sa amin, Lord God, Ama, lalo sa mga nagdiriwang ng kaarawan, Lord, na mas maging malapit kami, Lord, sa relationship namin sa iyo, not just sa horizontal, O God, kundi sa vertical, Lord, na relationship, O God. And Lord Jesus, help us, O God, O God, ang mga bagay, O God, ng mga nakaraan na nagawa namin, Lord, na hindi nakalugod sa iyo, Lord, ay maiwanan namin, Panginoon. O God, Ama, pagpalain mo mga may kaarawan ngayon, Lord. And Lord, we pray, ang offering, Lord Jesus, Ama, narito, Lord, ang mga kaloob na ito, mga bagay, O God, Ama, na galing din sa iyo, Lord, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang buhay, ang biyaya, Panginoon, para magkaroon kami ng mga bagay nito, Lord. Hayaan mong ito ay mailagay, Lord, sa tamang pag-aayos, O God, para magamit ng iglesia ng tama, Panginoon. And Lord, amin ding hinihiling, Panginoon, sinasama, Panginoon, O God, ang aming pastor sa panalangin, O God, naman na nasa Pangasinan. Lord, samahan mo siya, Lord, pagpalain mo siya, mga tao makikinig doon, O God, maging mabiyaya, maging napakaganda ng kanilang service, O God, Ama, sa kanilang anniversary sa dako na yun. Lord, mapasayo, Lord, ang kapurihan, pasalamat sa pangalan pa Jesucristo. Praise God. Nakalimutan ko po sabihin sa mga Sunday school teachers po, mamaya po may meeting po tayo. After the service din po siguro. So, siguro yung ibang kabataan, ihiramin ko muna kay Brother Arnel. Amen. Praise God. So, awitin natin yung Jehovah Jireh habang tayo po ay nagkakaloob. Praise God. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough. Yes, Lord, you're more than enough. More than enough for me. With revelation in our heart, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Yes, Lord, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. And by your stripes I've been set free. Hallelujah. Oh, Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. You are more than enough. Oh, you are more than enough. Lord, you're more than enough. You are more than enough for me. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. I'm thankful He is our Jehovah Jireh. Praise God, our provider. Praise God sa umagang ito. So ngayon, kung may mga pangailangan tayo, idulog natin sa Kanya. Praise God. At hindi siya mangingimi na tumugon sa atin. Amen. Praise God. Tayong lahat muli itatayo. Hallelujah. Habang aking tinatawag ang ating mga ral sa umagang ito. Praise God.
Amen. Huwag po natin tignan yung tao. Amen. Tignan natin yung mensaheng dala. Amen, ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Amen. Awitin natin yung The Love of God habang aking tinatawag po sa harapan si Brother Micah, Brother Ryan. Praise God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Do you love Him? Do you love Him? Hallelujah. Thank you, Lord God. Amen. The love of God is greater far than tongue or pen can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win. Hallelujah. Oh, His hearing child He reconciled and pardon from His sin. The love of God, the love of God. Oh, love of God. Hallelujah, Lord. How rich and pure. Yes, Lord. How measureless. Brother Micah. And strong. It shall forevermore endure. The saints and angels strong. Oh, love of God, how rich and pure.